papasukin na po natin ang konsehal na si Konsehal Edwin Salve, Konsehal Strauss Tugnaw, Konsehal Edwin Cayetano. Ayan, pagsamasamahin na natin sila. Maynila, pagdating ng eleksyon, grupo-grupo lang ang pinapriority. Dapat ang priority natin yung mga pamilya dahil yan ang bumubuo sa Maynila. Ito yung pinaka-ano natin. So, anyway, ito, nandito yung konsehal natin. Konsehal, kitang-kita sa camera. Kitang-kita, wala naman sa amin. Hindi, patawa-patawa din pagka may time. Kasi hirap naman seryoso sa buhay. So, ipapakilala ko po ang ating guest. Nandito po katabi ko. Ayun o. Ayun o, braso lang yung kita. Ayan! Nasabi ka na nga ba, hinahanap ko yung jacket. Andito po katabi natin si Konsehal Edwin Salve ng District 6 Manila. Tandaan niyo po ito, ha? Konsehal Edwin Salve ng District 6 Manila. At nandun po nakatayo ang magigiting at parang babarilin sa lulit. So, andito po yung ating konsehal. Ang tangkad, oh. Grabe, oh. Hindi ko Konsehal Edwin Cayetano, District 4 Manila. Hello, bat? Kaway-kaway po tayo dyan. Ayan. Si Konsehal Strauss Tugnaw ng District 5 Manila. Ayan, wala kayong mic, so senyas-senyas na lang. Marunong naman siguro tayo. So, nandito pong ating guest. Bali, ang guest po natin, dalawang pamilya. Kayong ama. So, bali, sino po ang tatay at nanay? Nagugulo ako. Single dad. Tapos kayo ay mga batang mag-asawa. Bata kayo nag-asawa? Ilang taon? Bali, 17 po. Ay, grabe ang bata. Kayo po tayo walang partner. Kasabay. Ilang po na po. Marami ako makasama. Para pala kayo si Konsehal Edwin Cayetano, walang partner. Partner in crime. Marami ako eh. So, pasensya lang po kayo kasi inaantok na kayo eh. Puro mga nakashade yung karap ko kanina kaya inantok ako. So, ginigising ko lang po ang mga laman lupa niyo. Pero anyway, ay, saya-saya po ng usapan natin. Kasi ang topic po natin ay yung pamilya. Pamilya sa Maynila. Nasaan na ba ang pamilya? Ano po ba ang influensyang ibinibigay ng pamilya pagdating sa politika? So, umpisahan natin. Kanina po, Konsehal Strauss. Sandali lumalabo yung paningin. Siyempre po, ang pamilya. Sandali po, may microphone kayo. Ilang po natin ito, ha? Ayan. Pakilala po tayo. Pakilala tayo ng distrito. Tumatak po ng District 4 sa Manila. Ngayon po, ang pinag-uusapan natin tungkol po sa pamilya. So, nag-uumpisa po yung takbo ng buhay natin sa pamamagitan ng pamilya, lalo na yung sa mga kapaligiran natin, at yung nag-uusap-usap yung mga pamilya din, sino ba yung dapat natin sundin? Sino ba yung dapat natin iloklok? So, nagagaling po yan sa pakikipag-usap sa loob sa pamilya. Okay po. O, sige po, bibitinin ko muna kayo. Si Konsehal Strauss Tugnaw, bati po muna kayo. Bati, ayan, bati. Isang mapagpalang hapon sa ating mayora, sa mga kasama ko siya. So yun, yung pamilya sa Maynila. Yes. Yung tinatawag natin na pamilya po sa Maynila, ano pong kontribusyon nito sa pagdating sa politika? Yun po, napakalaki. Kaya nga may kasabihan tayo na yung charity begins at home. So, ganun din tama-tama. Ganun din ang City of Manila. So, magmumula ang City of Manila, yung nangunungkulan, galing din sa loob ng bahay. Kaya yung sagradong desisyon ng malaking pamilya, lalo sila tatay, sila lolo, si lola, napaka-importante pagdating sa desisyon. Yan, okay. So maraming salamat, Konsehal Edwin Salve ng District 6 Manila. Ano pong influence ng pamilya sa tingin po ninyo pagdating sa atin, lalo na itong nalalapit na halalan?
Magandang hapon po. Ako si Consihal Edwin Salve for District 6. Kaya po, ang pamilya po ay kung walang pamilya, walang magiging barangay. Kung walang barangay, walang pamilya, walang barangay. Walang pamilya, walang town, walang region, walang Pilipinas. So the most component of our society, the most important is family. Yun po. So, importante po yun na malaman natin na ang pamilya talaga ang nandiyon. Sabihin talagang mahalaga. Kasi pag walang pamilya, saan ang galing? Wala. Tutok daw sa buho. Magiging tayo. So, napakahalaga ng pamilya. So, mabilisan lang po ito. Medyo naubusan tayo ng oras. Tay, kayo po ay ilang taon na? 72. Pero lumalaban pa rin sa buhay, nagtatrabaho, ano po? Sa ngayon na po, hindi na po ng pagkabagal. Hindi niya na po kaya. So, paano po yung income ninyo? Kumintan, binibigyan ako ng mga anak ko, ako po. Okay, so talagang mas gusto natin yung parang tinutulungan na lang po tayo, ano, na syempre wala nang trabaho. O kayo naman po, kayo po ay, ilang taon na po kayo nagsasama? 38 years po. 38? Ilang taon na po kayo, Nay? 60 po, so bata pa po kayo nung nagsama. Ano po? Mga ilang po sa pagsasama. Sorry. Sabihin, nagulat po ako. Tay, never kayo nagloko, ha? Never naman kayo nagloko. I mean, like, yung pamilya, yung pamilya nyo talaga intact. Tinatanong ko lang kasi mukhang mabait kayo tayo. Parang kahit kurting kayo, di kayo lalaban. Pero tayo, ilang taon na po kayo? 68. Batang-bata pa. Ay, naku. Hindi, sobrang pagmamahal ni nanay. Sabi ko, talaga, nagjo-joke ka, oh. 78 na po Ay, siya. 78. Ayan. Ayan ang sabi ko. Okay. Sige, tayo. Okay, batang-bata. Kayo po, Nay, ilang taon na po? 60. Wow. Ang bata niyo lang po si nanay, ha? Nay, kayo po pareho as ay may trabaho o wala po? Ano na lang po, nagtitinda na lang po kami ng kape. Kayong dalawa po. Dati po, nagsacycle po siya. Hindi niya Wala nakaya. po nung nagkasakit siya, hindi na siya nakapag-cycle. Alam mo tayo, kadalasan nagiging sakit kasi natutuyuan ng pawis. Tapos maliligo, mapapas mo yung legs mo. Hindi mo alam, naka-open pore siya, papasok lahat ng lamig. Saka natutuyo din ng bulsa, Mayora. Ha? Natutuyo ng bulsa. Natuyuan din ang bulsa, natunaw. Pero ang mahalaga, intact pa rin po kayo. Mahalaga talaga na intact pa rin ang pamilya. Pero mabait po siya. Mabait po si tatay. Sa tricycle po, bisan sila nagtutulong. So, alam niyo, favorite ko mga sidecar. Kasi nung bata po ako, dahil pito kami magkakapatid, malapit na eskwela, nagsasidecar kami kasi wala pong time mga mama at papa ko. Pero most of the time, minahatid sundo kami. Kaya mahal ko po mga sidecar. Kasi tinitignan ko palagi, hindi ka napapagod, yung legs mo lumalaki na. Nagkakamasil na, syempre, padyak. Saludo po ako sa mga katulad po ninyong senior na talaga nagtatrabaho. Basta nga, ito naman dalawang mga teenage loves natin ngayon. Ako, konting-konting oras na lang. Ilan taon na kayo? 27 po. 27, and then ikaw? 29. Okay, so ano ba ang nagbuklod sa inyong dalawa? Bakit nyo napili na kayo ay magsama o magmahalan? May nakita ba kayong iisa ba yung isip nyo? Isa yung puso nyo? Ano ba ang nakita nyo katangian? Ikaw muna, syempre, ikaw muna para marinig niya. Ano katangian ba niya ang nakita mo? Sa akin po, para sa akin, mahalaga po siya. Wow! Magaling kayo pa, hindi kayo single. Mayora, tumitingin sa akin, baka naalaga. Naku, magkaroon ng mga hindi magandang pangyayari dito ngayon. Ikaw naman, ano gusto mo sa kanya? Kasi pag po, kasi bata pa lang siya, nagsacycle na siya. Talaga. So, ibig sabihin, ito pong mga nararamdaman natin, i-connect natin sa Maynila. Gusto rin natin na maging ganyan ang Maynila. Makita natin na inaasikaso tayo, minamahal tayo, talaga nagtatrabaho para sa atin, para matulungan tayo, magkaroon talaga ng tamang programa. Ito ba? So,
ito yung mga katangian na gusto natin. Kaya nandito ang isang pamilya. Dahil yung katangian ng isang pamilya, pag nilabas mo sa tahanan, yan din ang katangian na dapat hinahanap natin sa isang maglilingkod. So, ibig sabihin, malaki po ang impluwensya ng pamilya pagdating po sa politika sa Maynila. Tama po. So, may poprotesta pa ba? Pero, bili po ako sa inyo sapagkat nandito kayo upang maramdaman po ninyo kami, maramdaman po kayo. Kami naman po nandito para maglingkod lamang. Kasi may mga tao po kasi na kahit mabigat po ang responsibilidad na aakuin, ay handa po para lang sa bayan. Yan po kami. Yan po si Konsehal Staus Tugnaw ng 5th District ng Manila. Konsehal Edwin Cayetano ng District 4 Manila. Konsehal Edwin Salvi ng District 6 Manila. Kahit anong bigat po ng responsibilidad na aakuin namin, pero handa po kaming gawin yan para sa taong bayan. Kaya sana po, hindi kayo mawala ng pag-asa kung hindi samahan niyo po kami para dun sa aming adhikain na ito po ay mangyari. Yung pamilya na may magandang hangarin ay mailabas para sa Maynila. Magbigay po tayo ng mensahe, Konsehal. Sana yung kung gaano kalawak yung pagmamahalan sa pamilya, sana ganoon din ang gawin natin sa susunod, sa 2025. Ganoon din natin mahalin ang lungsod ng Maynila. Yes, naman. Konsehal Edwin Cayetano. Tulad nga ang sinabi ng mga kasama natin, lalo-lalo ng ating mayora, gusto niya tumulong sa mga senior citizen. At ever since, namulat ho tayo na ang isang maratabundong ay hindi lang o 1 milyon, 5 milyon, umabot na sa malaking bilang ng senior citizen kahit sa ibang lugar. Kaya yung Maynila ay nasa puso po ng ating mayora na walang iba kundi si Maratabundong. Salamat po. Edwin Cayetano po. Okay. So, Konsehal Edwin Salvi, mensahe po ninyo. Okay, biblical perspective. Ang sabi, marriage is honorable in all. Sa Tagalog, maging marangal nawa ang lahat ng pag-aasawa at huwag nawang madungisan ang higaan. So, ang isang pamilya, meron sila nagsabi a family that prays together, stays together. Ngayon, dito naman sa ating eleksyon, alam niyo po, may nabasa ako sabi nila, God takes away the first that He may establish the second. At ang galing ng Diyos, ang hindi karapat-dapat, iluluklok niya ang karapat-dapat. At walang ibang punon, kundi ang ating mahal na Mayora, Maratabundong, ang ating Vice Mayor, Rene Oriales, at lahat po ng mga konsyal from District 1 to District 6. Mangangalaga po tayo bilang nanay ng Manila at tayo naman ay sama-samang matutulungan. Maraming po salamat. Ayan, thank you so much. Ay, gusto ko lang makuha kayo ng mensahe kahit isang segundo lang. Ang mensahe niyo po para sa Maynila. Hindi kumanta. Mensahe ninyo, kayo tayo, mensahe ninyo. Kayo, Nay. Sinabi ko lang. Ang mensahe ko lang po ito, sa Maynila po. Sana naman po, kung mamimili po kayo ng gustong iluklok nyo, hanapin nyo na po yung talaga karapat-dapat na umano po. Kasi matagal na po tayong na pagsasabihan na ganito sila, ganun-ganun. Hindi naman nila susunod namin. Sino po ba napupusuan nyo? Sino po ba? Kaya nga, sabi nga, nung marinig na namin na inigitan kami Maratabundong. Yes! Kahit na ho, misis ko, tuwa-tuwa ho Kaya hindi ko nagano na pagdagal. Kaya kung maaari, kung gusto nyo talagang gumanda ang ng Maynila, piliin po natin nakakarapat-dapat. Andito po, Ma'am Maratabundong na hanggang tumulong sa atin, hanggang kaya niyo. Maraming po salamat. Sana po. Thank you, Kayo po, Nay, may mensahe po kayo. Nanay na yun. Ikaw na, Nay. Ayun na po, ayan, sige po. Pasensya na sa susunod na show. Yes, opo. Ano po kami na matutulungan po kami sa ano po,
kakailanganin po namin, iyaan po namin na sana ang lukluk namin lahat kahit sa mga anak ko. Ito yung Superman. Maraming salamat po. Tatay daw ako. Ay, hindi lang. Ayaw nga. Huwag na. Siniligan daw siya. Kayo dalawa naman. Okay lang. Ikaw, Monica. Para po sa akin, subukan po natin yung bago kasi yung mga luma, nasubukan na po natin. Katulad ko po na isang vendors na lagi po ano yung huli na kukuha yung paninda. Bakit sa bago, mabigyan tayo ng magandang tamang solusyon sa dapat natin gawin. Kaya yun lang po yung mensahe ko. Subukan po natin sing mamahal po nyo. Ikaw naman. Masigaw mo kakapot. Hindi sa akin. Mensahe ko lang sa mga Manileño. Pumili na tayo ng bago. Lagi na lang tayo inuhuli. Hindi ba kayo napapagod? 1.5 tayo ng 1.5 araw-araw. Grabe ah. Ito, dito na yung superhero natin. Wala pa siya sa ano, pero tignan mo, tumutulong na agad. Sana, kapwa ako katoda. Ito, nandito na siya oh. Bumaba na, galing langit para sa atin. Maraming salamat. Amahin bro, talagang tatapusin na po natin ang show. Wala na pong oras. Thank you so much po sa lahat ng ating bisita, sa ating Vice Mayor, sa ating mga konsihal na narito po, dala-dala ang pamilya na magbubuklod po sa Maynila. Ako po talaga, ang damdamin ko ay nasa Maynila. Gusto ko lang pong tumulong, gusto ko lang pong umpisahan ng tama, gusto ko lang po ipakalat yung kabutihan. Dahil minsan na rin po tayo nawala ng pag-asa, pero pangalawang buhay na po natin ito. Kaya kailangan pagbutihin po natin at talagang gawin po natin yung tama para matulungan po natin yung mga katulad nila tatay na mahabang panahon na rin po naghihirap at nagdusa. So siguro ito na po yung kasagutan na kailangan piliin po natin talaga yung mga katulad natin na may pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya thank you so much. Sa Maynila, please lang po, tignan po natin yung mga kapitbahay natin, tignan po natin yung mga tao sa lansangan, tignan po natin yung mga nagtatrabaho ng sidecar, tricycle, ng jeep, yung mga magulang po natin na nagkakarecord sa labas. Isipin din natin yung damdamin po nila. Tignan din po natin kung ano ba yung sitwasyon nila. Huwag lang po natin isipin na sila gamitin lang dahil panahon ng eleksyon. Dahil pagiging isang tao ay pagmamahal at paglilingkod ng totoo sa anumang oras na tayo po ay kailangan. Kaya maraming salamat dito sa MHK. Kami, kasama nyo. Yay! Maraming salamat. Good day everybody. Thank you Media House Express. Thank you so much sa pagkakataon po na ibinigay ninyo sa akin. Muli, maraming salamat po.